Nagsimula ang kwento sa isang klase kung saan ay isang normal na araw lang para sa lahat. Naiinggit ang mga kaklase sa kagandahan ni Faye, at nang nasa kalagitnaan na sila ng klase ay biglang sumabog ang school nila. Nang magising si Wakaba ay napansin niya na nasa ibang mundo siya, dahil na-reincarnate pala siya bilang isang gagamba, at kasama niya ang iba pang mga baby spider na kakapisa pa lang din sa itlog. Hindi makapaniwala ang bida na naging isang maliit na gagamba siya, pero sa huli ay tinanggap niya na lang din ito. Nakita niyang kumakain na ang mga kapatid niya, pero nakita niyang kapatid din pala nila ang kinakain ng mga ito kaya nandiri si Wakaba. Dahil dito ay nais niyang lumayo sa lugar nang makita niya ang mommy spider na napakalaki at napaka-agresibo, at kinakain din ito maging ang mga anak niya, kaya dahil sa labis na panganib ay nagpa siya ang bida na tumakas. Wala pang kaalam-alam ang bida tungkol sa lugar na ito, dahil ang tanging naaalala niya lang ay noong isa pa siyang tao. Dahil sa isang gamer ang bida noong tao pa siya ay may ideya na siya kung paano ang gagawin, ngunit sa kabila nito ay hindi pa rin niya alam kung saan siya magpapalevel. Naglakad-lakad ang bida para maghanap ng makakain, pero nakita niyang napakalakas ng mga kalaban para sa kanya na isang baby spider pa lang. Na-excite ang bida nang makakita ng mga yapak ng tao kaya sinundan niya ito, pero nakita niya ang isang kauri niya na pinatay ng mga tao. Natuklasan na din ng bida kung paano gamitin ang sapot niya, kaya gumawa siya ng bahay ng gagamba pero pagkatapos ay nahihilo na ang bida dahil sa gutom. Napilitan siyang kainin ng koring gagamba kahit ang pangit ng lasa para lang makasurvive. Nabusog naman ang bida sa kanalaman na nakakakuha pala ng bagong skill kapag may kinain siyang mga monster pero hindi niya alam kung paano ito gamitin kaya sinusubukan niya ito pero palpak. Mamaya pa ay naramdaman niya na may natrap sa mga sapot at nakita niyang isa pala itong palaka na nandudura ng asido. Tinamaan ang kaliwang mata ng bida saka patuloy pa siyang inatake nito, pero hindi nagpatalo si Wakaba dahil pinilit niyang makalapit para makagat ang palaka kahit malagyan siya ng asido. Ginamit ni Wakaba ang advantage niya sa bilis para unti-unting makalapit sa kalaban kaya matagumpay niyang nakagat ang palaka hanggang sa matalo ito ng bida. Samantala ang dalawang kaklase ni Wakaba ay naging mga tao, ang isa ay si Katya, at ang isa ay tatawagin nating si Lane na isang prinsipe. Ang dating teacher nila na si Oka ay na-reincarnate na isang elf, at ang kaklase naman nilang maganda na si Faye ay naging isang dragon. Lumapit ang kapatid ni Lane dahil overprotective ito sa kuya, kaya nagsorry ang binata sa dati nilang sensei. Ipinakilala naman ni Oka ang dalawa pang na-reincarnate na sila Yugo na naging isang prinsipe ng kalapit na bansa, at saka si Yuri naman ay naging isang healer. Natawa si Yugo nang makilala si Katya dahil lalaki pala ito dati sa nakaraang buhay nila, at maging si Faye na naging isang baby dragon ay tinawanan din ng binata. Samantala sinubukan naman ni Wakaba na kainin ng palaka kahit na pangit ang lasa para makasurvive. Kinabukasan ay lumapit naman ang maangin na si Yugo kay Lane dahil pinagmamalaki nito na mas mataas daw ang pagkadugong bugaw niya kumpara kay Lane, at may pagka-narcissist din siya dahil iniisip niya na ang mundong ito ay para lang daw sa kanya. Interesado din si Yugo sa kuya ni Lane na isang hero, dahil sa tingin ni Yugo ay kalaban niya lahat ng mas malakas sa kanya, kaya naiinis siya sa paghanga ni Lane sa kuya nito. Naisip naman ni Faye na baka pinarusahan siya ng Diyos dahil sa pambubuli niya dati kay Wakaba noong mga tao pa sila kaya siya lang ang naging monster sa magkakaibigan. Nang dumating si Okatya na dati nilang sensei bago ma-reincarnate ay tinanong sa kanya ni Faye kung nakita na daw ba nito si Wakaba dahil mukhang nagsisisi na si Faye sa kasamaan niya kay Wakaba noong mga tao pa sila, pero wala pa silang balita sa iba pang mga classmate nila na na-reincarnate kaya kailangan na lang nilang maniwala na nasa mabuti silang kalagayan. Samantala si Wakaba ay patuloy naman sa panghahunting ng mga palaka para magpataas ng level sa tulong ng mga sapot niya. Nang mag-level 2 ang gagamba ay nalaman niya na kapag nag-level siya ay gumagaling pala ang mga sugat niya, mas lumalakas at nagkakaroon ng iba't ibang mga skill. Habang nagpapahinga ay nakita niyang may natrap na naman sa sapot kaya agad siyang nagpunta, nang makita na isa pala itong tao na gumamit naman ng apoy para maluso ang sapot pero naiwanan ng isang itlog. Pagkatapos ay gumawa naman ng malaking bahay si Wakaba na ginawa niyang halos katulad sa bahay ng isang tao, at naglagay din siya ng mga palawit para malaman kung may natrap sa mga sapot niya. Labis na natutuwa ang bida pero nagugutom naman siya, kaya pinagbalakan niyang kainin ang itlog na naiwan ng tao kanina pero napakatigas, kaya hindi niya ito mabuksan kahit anong gawin dahil isa pala itong itlog ng dragon kaya naglaro na lang ang bida. Mamaya ay napansin niyang gumagalaw ang sapot niya dahil sinusunog na pala ng mga tao ang bahay ng kawawang gagamba. Walang nagawa ang bida kundi ang tumakas at umiyak dahil hindi niya maipagtanggol ang sarili, na parang sa nakaraang buhay niya noong tao pa siya, samantala kinuha na ng mga tao ang itlog ng dragon na siya palang pakay nila. Dahil dito ay nagdesisyon na ang bida na maging palaban sa buhay, kaya naman sinubukan niyang kumalaban ng mas malakas sa kanya, kaya naman napatunayan niya na kung gaano siya kahiina.
Dahil dito ay pinag-isipan ng bida kung anong mga strategy ang pwede niyang gawin para manalo sa mga kalaban na mas mataas ang level. Inambush ng bida ang isang malaking ipis gamit ang sapot nang may marinig siyang kakaiba, at ng pagsilip ay nakita niyang napakaraming mga kauri ng ipis ang papasugod sa kanya kaya napatakbo na naman ng mabilis ang gagambang si Wakaba. Nagawa naman makatakas ng bidang gagamba at nang dahil sa pagod ay nakatulog siya, pero nang paggising ay inatake naman siya ng isang ahas. Pinilit niyang labanan ng ahas sa pamamagitan ng paglagay ng sapot sa bibig nito habang iniilaga ng mga atake, pero ginawa naman siyang baseball ng buntot nito. Buo ang loob ng gagamba kaya kinagat niya ang ahas na labis naman na nasaktan kaya walang tigil siya nitong winasiwas, pero hindi bumitiw ang bida hanggang sa manalo sa laban nila. Natuwa ang bida sa bagong achievement niya, at dahil sa nangyari ay nag-level 10 na ang bida at nag-level up din maging ang mga skill nito. Dahil dito ay maaari na rin siyang mag-evolve na siyang pinag-isipang mabuti ni Wakaba kung ano ang pipiliin niya sa dalawang option. Pinili niyang maging isang small Teratech at di naman inaasahan na agad na makakatulog ang bida para mag-evolve. Samantala nalaman din ni Lane na madami palang pagpipilian sa pag-evolve si Faye hanggang sa maging isang malaki at nakakatakot na dragon siya, pero hindi ito gusto ni Faye dahil isa siyang babae bago siya ma-reincarnate. Nang magising na si Wakaba ay halos wala namang pinagbago sa itsura niya pero bumalik siya sa level 1. Kinain ni Wakaba ang ahas na natalo niya kahit na pangit ang lasa nito hanggang sa buto na lang ang matira. Nagpatuloy na ulit sa paglalakbay ang gagamba saka sinubukan ng bagong kakayahan ng sapot niya na mas mabilis at mas matibay maging ang bagong mga pangil nito kaya nag-level 2 siya kagad. Inubos ng gagamba ang mga nahunting niya bago siya umalis. Nakakita na naman siya ng mga tao na napakalakas pala kaya wala na namang nagawa ang bida kundi ang tumakbo ng mabilis pero may isang ahas pa sa unahan. Lumiko ang bida at ginawa ang lahat ng makakaya para makatakbo ng mabilis nang may makasalubong na naman silang tatlong monster kaya ginamit ni Wakaba ang liksi at bilis niya para makalusot sa mga ito saka patuloy pa siyang tumakbo hanggang sa mahulog sa isang bangin. Samantala makikita naman sa paaralan na tamad mag-aral si Yugo, saka pinapasabi daw kay Yuri ng teacher nila na magkakaroon daw ang klase ng pagsasanay sa gubat kaya na-excite si Yugo. Pagdating sa labas ay nagsimula na naman sa pagyayabang si Yugo dahil mas maganda daw ang sword niya kay Lane. Pinakuha sila ng tig-iisang magic wand dahil magsasanay pala sila ng water magic. Nainis si Faye dahil hindi matamaan ng mga estudyante ang target kaya sinubukan niya ito pero nagalit si Lane sa kanya. Nagawa rin ni Lane na matamaan ng target pero sa kada achievement na nagagawa niya ay nagagalit naman si Yugo. Nagawa din nila Yugo at Katya na matamaan ng target kahit na mas magaling sila sa paggamit ng apoy habang si Yuri naman ay nawala sa sarili kaya tinadtad niya ang target. Napansin naman ni Faye na wala daw si Oka-chan doon dahil lagi daw nagka-cutting classes ang dating sensei nila. Naiinis naman si Yugo dahil mas gusto niyang gumamit ng apoy sa pakikipaglaban, kaya sinunog niya ang target nila para magpasikat pero pinatay ni Lane ang apoy saka pinagalitan ng sensei ang mayabang na prinsipe. May narinig na kakaibang tunog ang mga estudyante nang biglang may enerhiya na patungo sa kanila kaya sinubukan silang iligtas ng sensei pero napatalsik ito at naging alikabok. Pagkatapos ay nagbuka ang lupa saka nagpakita ang isang Earth Dragon na kagaya ni Faye. Nagyayabang na naman si Yugo dahil nais niyang magpasikat kaya gumamit siya ng apoy at pinagbabato ng mga fireball pero hindi natinag ang Earth Dragon hanggang sa maampes ng buntot ang mayabang na prinsipe Yugo. Naglakas loob si Lane na labanan ng Earth Dragon saka sinamahan pa siya nila Katya at Yuri maging ang kapatid niyang si So. Nag-teamwork ang tatlo gamit ang water magic habang si Katya naman ay lumalaban gamit ang apoy. Nilagyan ni Lane ng light magic ang sandata niya pero sa kabila nito ay napatalsik pa rin siya ng Earth Dragon. Nagising na si Yugo kaya nagpaulan ito ng fireball kahit na nandoon ang mga kaklase niya, kaya pinatalsik na lang siya ni Lane. Dumating naman si Faye saka inatake sa leeg ang Earth Dragon, at habang abala ito ay sinamantala na ni Lane ng pagkakataon para putulin ang ulo nito. Pagkatapos ay humanga ang mga estudyante kay Lane na labis na ikinagalit ni Yugo. Samantala napigilan naman ni Wakaba ang pagkahulog sa bangin gamit ang sapot nang may dumating naman ng mga bubuyog at hinabol siya. Nakapagtago naman ang bida pero may nakita pa siyang tatlong ahas kaya naglaban ng mga bubuyog laban sa ahas kaya nagbalak ng tumakas ang gagamba pero may dumating pang isang Earth Dragon na level 37. Pinagtulungan ng mga ahas at bubuyog ang dragon pero walang kahirap-hirap na natalo ng dragon ng ibang mga monster at iniisip ni Wakaba na katapusan na niya dahil napakalakas ng dragon. Kaya naman minabuti na lang ng bida na magtago muna sa dilim. Dahil nasa ilalim na part siya ng dungeon ay nakakakita ang bida ng mga malalakas na monster gaya ng isang mantis, pero may mas malakas pa dito na isang malaking gagamba na kauri ni Wakaba.
Patuloy niyang iniwasan ang lahat ng mga kalaban nang makita niya ang napakaraming uod kaya sinubukan niya itong kainin pero lasa palang panis kaya muntik nang pumanaw ang bida. Naghanap pa siya ng ibang makakain nang makita niya ang mga matsong butiki kaya agad niyang pinagpapaslang ang mga ito sa kakinain. Natutunan na rin ng bida na magpalabas ng lason, pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakbay sa napakalaking kuweba nang maramdaman niya na may paparating na isang unggoy pero nakatago naman kaagad si Wakaba. Nakita pa ng bida ang napakaraming mga unggoy na labis na ikinatakot ng gagamba, at ng pagbaba niya ay may nakita siyang maliit na unggoy na agresibo pala. Patuloy siyang inatake ng unggoy, nang gamitan niya ito ng sapot pero iwinasiwas siya nito kaya pinutol ng bida ang sapot at napuluputan ng katawan ng kawawang unggoy. Pagkagat ng bida sa unggoy ay umatungal ito nang malakas na siyang narinig ng mga kauri nitong mga unggoy pero hindi alam ng gagamba. Dahil sa laban ay nag-level 4 na si Wakaba sa kanya kinain ng unggoy at naghanap ng ligtas na matutulugan para magpahinga. Sa sobrang himbing ng pagkakatulog ng bida ay hindi nito namalaya na napakarami na palang mga unggoy sa ibaba na unti-unti na siyang inaakyat. Sinubukang tumakas ng bida pero madulas na ang bato sa bandang itaas kaya hindi siya makaakyat saka sinimulan na siyang batuhin ng mga unggoy kaya bumalik siya sa bahay niya. Naglagay ng sapot ang gagamba sa bahay niya pero tinatamaan pa rin siya ng bato dahil sa napakaraming mga unggoy. Naisipan niyang batuhin ng lason ng mga unggoy, na epektibo naman pero ayaw niyang maubos ang MP kaya sinaputan niya na lang ang mga umaakyat na unggoy sa pader pero ayaw pa rin magpaawat ng mga ito. May nakaakyat ng 2 unggoy na agad naman niyang nasaputan saka tinulak para mahulog. Napagtanto ng gagamba na hindi titigil ang mga unggoy hanggat hindi siya napapaslang, kaya naman kailangan niyang ubusin ang lahat ng mga ito nang may makaakyat pang mga unggoy na binali ang mga galami niya, pero lumaban pa rin ang bida kaya naman nag-level siya at nag-regen ang mga sugat. Nahawakan ulit siya ng isang unggoy kaya naisipan ng gagamba na saputan ang lahat ng mga nasa pader pero nahuli siya ng 2 kaya naman tinali niya ang mga ito sa isang bato. Ginamit ni Wakaba ang malaking bato para kunin ang lahat ng mga sapot niya at papunta sa mga unggoy na nasa baba kaya naman wala silang ligtas na natabunan ng mga bato. Pagkatapos ay nag-level 7 na ang gagamba pero nandoon na rin maging ang 3 malalaking mga unggoy kaya bumalik ang bida sa bahay niya sa itaas. Pagdating sa itaas ay binato naman siya ng unggoy ng napakalaking bato, saka nagsimula na ulit umakyat ang mga maliliit na unggoy, kaya sinimulan niya na silang tirahin ng sapot. Bumwelo ang malaking unggoy saka tumalon papunta sa bida, kaya gumawa ng improvised weapon si Wakaba pero hindi umubra kaya sinaputan niya na lang ito at hinagis pababa, pero agad itong nakawala kaya nilagyan niya ito ng maraming lason sa bibig hanggang sa mamatay kaya nag-level 8 na ang bida. Sumugod na rin ang pangalawang malaking unggoy na agad niya ring sinaputan at nilason, pero nasa itaas niya na pala ang pangatlong unggoy kaya nakagat ang katawan ng gagamba saka siya nahulog pero nakagamit pa rin siya ng sapot. Gamit ang huling hininga ng bida ay sinikap niyang palamunin ng maraming mga lason ng bunganga ng unggoy kaya natalo niya na ito pero mamamatay na rin ang bida. Bago pa siya mahulog ay nag-level up ang bida kaya gumaling ang mga sugat niya kaya nakaligtas mula sa kamatayan si Wakaba. Nilipon ng bida ang lahat ng mga unggoy na hindi na makagalaw dahil sa sapot, at dahil sa sunod-sunod na pangyayari ay nag-level 10 na ang bida kaya maaari na naman siyang mag-evolve. Umalis na ulit siya para maghanap ng ligtas na lugar kung saan siya mag-e-evolve, pero ang napuntahan ng bida ay isang lugar na may mga lava. Nakita niya sa lava ang isang seahorse, at pinagtitira siya nito ng apoy dahil hindi umuobra ang sapot niya kaya tumakbo na lang ang gagamba. Nang makahanap na siya ng ligtas na lugar ay nagsimula ng mag-evolve si Wakaba, kaya mas lumakas na naman siya at medyo nagbago na rin ang itsura. Saka binabalak pa niyang magpalakas gamit ang mga gym equipments na ginawa niya para makaya niya ang init pag dumaan siya sa maraming lava. Samantala nakita naman ni Lane na nasa 700 na ang lahat ng mga stats ni Faye, na masyadong malakas kumpara sa mga estudyante pero lalakas pa si Faye kapag nag-evolve na rin siya. Pagpasok sa school ay naging sikat na si Lane sa mga kaklase nila dahil sa pagpaslang niya sa dragon kahapon, saka napansin nila na nagagalit na naman si Hugo. Binabalak ni Wakaba na manghunting ng mga monster nang atakihin siya bigla ng isa na namang Earth Dragon na level 26 kaya napatakbo ng mabilis ang bida para sa buhay niya. Nakarating ulit si Wakaba sa mga lava nang tirahin siya ng mga fireball ng isang seahorse pero hindi nito kayang tamaan ang gagamba. Nakita niyang nauubos na ang MP ng kalaban kaya hindi na ito makakagamit ng magic pero umakyat ito sa lupa. At dahil may advantage sa lupa ang bida ay nagawa niyang matalo ang seahorse. Kinakain ng gagamba ang natalo niyang seahorse nang may lumabas naman na isang catfish para agawan siya ng pagkain, kaya nagpa siya na lang na umalis si Wakaba pero may isa pa palang catfish na nakaabang naman sa kanya. Nakailag ang gagamba sa unang atake pero napaligiran naman siya ng 2 catfish. Gumamit ang bida ng poison web na mas matibay sa normal na sapot para isara ang bunganga ng isang isda, pero hindi pa rin ito kinaya ang init.
Nang sumugod na ang isang catfish ay naisipan niyang pakainin ito ng poison sa kaumilag, at makikita naman na sobrang effective ang lason sa katawan ng isda kaya natakot ang isa pang catfish sa bida. Natuwa ang bida sa lasa ng catfish dahil ito palang ang kauna-unahang natikman niya na masarap mula nung ma-reincarnate siya. Dahil dito ay hindi niya napigilan ang pagkain hanggang sa maging buto na lang ang isda. Samantala naglalakbay din pala sa loob ng kuweba ang kuya ni Lane na si Prinsipe Julius. Kinalaban nila ang iba't ibang klase ng mga monster pero natalo nila lahat dahil malakas ang buong grupo, saka nagpatuloy na sila sa pagpunta sa mas malalim na parte ng kuweba para huntingin ang isang gagamba. Habang naglalakbay si Wakaba ay may nakita naman siyang isang eel, at kahit na mas malakas ito sa bida ay nagagawa niyang mapredict ang kilos nito dahil sa bagong skill kaya hindi siya nito matamaan. Nakita niyang may kalahati pang MP na natitira ang eel kaya naman nagpatuloy lang siya sa pagilag sa mga atake nito hanggang sa umakyat na rin ang eel sa lupa kung saan meron siyang tsansa na matalo ito. Pagkatapos ay inabangan ni Wakaba ang eel para mapakain ito ng lason, natagumpay naman niya na nagawa kaya bagsak na ang eel. Akala ng bida ay tapos na ang laban nang biglang mabuhay ulit ang eel, kaya sinaputan niya ito sa bibig saka pinagbabato ng mga poison galing sa itaas. Nanghihina na si Wakaba kaya naghihintay na lang siya ng kamatayan nang makakuha siya ng 3 level up dahil sa malakas na nakalaban kaya nabuhay ulit ang bida, at saka pwede na ulit siyang mag-evolve. Naisipan ni Wakaba na gamitin ang katawan ng eel bilang proteksyon habang nag-e-evolve siya, at makikita naman ang improvement ng katawan ng bida dahil napakatalas na ng mga galami niya. Niluto ng bida ang katawan ng eel, at dahil sa sarap ay naubos niya kagad ang buong katawan nito, saka nakita na may mga bago na naman siyang malalakas na skill. Nagkaroon din ng bida ng kakayahan na kausapin ang sarili niya na parang third person para makatulong niya sa paglalakbay dahil maaari siya nitong bigyan ng mga suggestion, at pwede niya ring ipakontrol ang katawan niya dito habang ang bida ay nag-iisip sa gitna ng labanan. Samantala kumakain naman ang grupo nila Julius nang maramdaman nila ang presensya ng 3 Greater Terretex, at saka nakita nila na nasa likod ng 3 ito ang hinahunting nila na gagambang Nightmare's Vestige. Nailigtas ni Julius si Yana, saka sinusubukang pigilan ng mga kasama ang malakas na gagamba, pero napakabilis nito kaya hindi nila matamaan samantala si Julius naman ang kumalaban sa 3 Greater Terretex na nagawa naman niyang mapaslang kagad ang isa, pati na rin ang pangalawa, at sa tulong ni Yana ay napaslang na rin ang pangatlo, kaya ang Vestige naman ang sunod na kinalaban ni Prinsipe Julius. Nagawa ng Vestige na mapawalang bisa ang kapangyarihan ng prinsipe, kaya gumamit siya ng light field pero buhay pa pala ang gagamba kaya nataman si Julius. Dahil dito ay gumamit ng heal si Yana sa prinsipe habang pinoprotektahan sila ng kasama. Hindi magamit ni Julius ang spell na mas malakas pa sa light field dahil sa makakailag lang daw ito nang mapansin nila na natatakot ang Vestige sa isang bagay, kaya sinamantala ito ng isang kasama para magamitan ni Julius ng Holy Light Field na siyang ikinasawi ng malakas na gagamba. Habang papaalis naman ay palaisipan sa prinsipe kung saan natatakot ang Vestige. Samantala nakikita pala sila ng Demon Lord, at mukhang ito rin ang dahilan kung bakit natakot bigla kanina ang Vestige. Sa paaralan naman ay galit na talaga si Yugo dahil sa atensyon na nakukuha ni Lane sa klase. Kakatapos palang mag-evolve ni Wakaba kaya naman tinignan niya ang mga bagong skill pero nalilito siya sa dami kaya napagpasyahan na lang nila ng isa pa niyang katauhan na kunin na lang ang Evil Eye na skill dahil marami siyang mata. Nakakita siya ng isang Paloka na siyang naging unang biktima ng bida gamit ang Evil Eye, na sa isang atake niya lang ay natalo kagad dahil sa lakas ng bagong kapangyarihan. Samantala nalaman naman nila Lane kay Okacha na dating sensei nila sa nakaraang buhay, na halos nakita na daw nito lahat ng mga estudyante niya, kaya nakumpirma niya na patay na ang 4 at saka nililihim din ni Okacha ng impormasyon tungkol sa 3 na hindi nito nakita sa mundo ng mga tao pero naisip nila Lane na baka na-reincarnate bilang mga monster ang 3 pa nilang kaklase. Dagdag pa ni Okacha na wag daw muna nilang palakasin ang mga skills nila sa ngayon, na ipinagtaka naman nila Lane kung bakit pero nililihim pa rin ni Okacha ng impormasyon at sinabing magtiwala na lang daw sila sa kanya. Mamaya pa ay nagkaroon naman sila ng outdoor activity, at hahatiin daw sila sa 2 team pero wag daw silang mag-alala dahil mahina lang daw ang mga monster sa bundok na pupuntahan nila. Ang misyon nila ay ang makakuha ng mga halamang gamot at matutunan kung anong meron sa bundok. Hinati sila sa 2 grupo sa pamamagitan ng kulay ng mga stick na mabubunot nila. Napunta sa blue team si So kasama nila Katya at Yuri, at hindi naman inaasahan na magiging kagrupo ni Lane si Yugo na inggit sa kanya sa red team, kaya binalaan siya ng mga kaibigan tungkol dito. Naiwan si Faye dahil hindi siya pwede sa activity na ito, saka naninibago naman si Lane dahil hindi nag-cutting classes ngayon si Oka-chan dahil balak pala nitong bantayan ang mga kilos ni Yugo. Nakarating na sila sa lugar kung saan itatayo ang camp at habang nagtutulungan magtayo ng tent ay naiirita si Yugo nang marinig na pinupuri ni Parten si Lane tungkol sa pagpaslang nito sa Earth Dragon.
Dahil maaga sila nakarating sa lugar ay pinayagan sila ng sensei nila na mag-explore sa paligid pero pinapabalik sila sa camp pagkatapos ng isang oras. Habang namimitas ng mga halamang gamot ay narinig ni Lane na nasa panganib si Partan kaya hinanap niya ito agad pero lumalabas na kagagawan pala ito ni Yugo. Naiinis daw si Yugo dahil palagi siyang nasa sapawan ni Lane kaya naman minabuti na lang ni Boy Yabang na paslangin si Lane pero handa itong lumaban sa nahihibang na kaibigan kahit na nakita nito na malaki ang lamang ng lakas ni Yugo sa kanya. Nang maglaban ng dalawa ay nalaman ni Yugo na hindi pala nag-a-upgrade ng skill si Lane dahil sa bili ni Oka-chan. Habang naglalaban ng dalawa ay sinabi ni Yugo na gusto niyang maging hari kahit na sa anong paraan para magawa daw niya ang lahat ng gusto dito sa bagong mundo kung saan siya reincarnate. Ibinunyag din ni Yugo ang maitim na balak dahil inutusan niya daw ang mga bata niya na magpahabol sa isang malakas na monster at dalhin sa camp para mapaslang nito ang mga kaklase nila, sa kanya papaslangin ang monster para magbukha daw siyang bayani kaya tinawag siya ni Lane na baliw. Dahil sa lamang si Yugo sa lakas ay nagawa niyang matalo sa duelo si Lane, at nang tatapusin na siya nito gamit ang espadang may apoy ay tinulungan siya ni Oka-chan na kanina pa pala nanunood sa dalawa. Dagdag pa ni Oka-chan na napigilan na din daw niya ang mga bata ni Yugo sa masamang plano nila kaya nagalit si Yugo pero wala siyang magawa sa wind power ng elf. Nagawa din ni Oka-chan na pababain ang mga skill at stat ni Yugo, kaya naging parang normal na tao na lang siya. Hindi naman makapaniwala si Yugo sa mga nangyayari dahil sa isang iglap ay nawala lahat ng mga pinaghirapan niya. Samantala si Wakaba naman ay nag-aayos ng mga skill niya kaya nakakakita na siya kahit malayo. Ngunit sa kabila nito ay nakukulangan pa rin ang gagamba nang biglang may marinig siyang kakaiba na naisip niya na baka isang developer. Napagtanto ng bida na baka nasa loob lang siya ng isang video game habang pinapanood ng isang game developer.